Hello guys, Sunny Weather 21 Vlog, ang inyong caregiver dito sa California, USA. Ayan, kung mapapansin nyo, kasama ko na naman yung aking client na si Howard. Kung hindi sa mall, nasa parks yan or beaches kami. Alam nyo naman, napakahilig sa gala nung kasama ko na yan, sa totoo lang. So, pagod sa pagmamaneho, yun lang. Alam nyo guys, yung caregiving job, hindi naman talaga mahirap eh. Marami yung mga nagte-text sa akin, nagtatanong kung mahirap ang caregiving. Sabi ko, hindi naman. Mas mahirap ang alagaan yung bata. Yung mga anak natin, di ba? Medyo matitigas ang mga ulo niyan, ganun, mga pasaway. Pero pagka mga ganitong may edad na, hindi na masyado. Dahil nakakaintindi sila. Kaya in general guys, talagang hindi naman mahirap ang trabahong caregiving. So bilang caregiver dito, nag-enjoy naman ako. Lalo na kung masaya ka sa trabaho, talagang magtatagal ka sa isang client. Magtatagal ka sa ganitong trabaho. Alright? Ayan, kung mapapansin nyo ang daming tao sa mall. Ang daming tao dito sa Irvine. So, ang punto ko dito guys, nakikita ako ng maraming tao, pero okay lang, hindi ako yung tipong nahihiya, di ba? Normally tayo mga Pilipino kasi ganun eh. So since na hindi naman ako kilala dito sa Amerika, bahala sila. Pero for sure guys, marami ang nakakakita sa akin, sa amin kung anong ginagawa ko, at marami rin ang natutuwa, marami rin ang nabibilib dahil dito sa ginagawa kong ganito. Mapapansin nyo, kami lang dalawa o yung pasyente ko lang yung may wheelchair o yung ayun, tinutulak ko yung wheelchair, di ba? So kahit naman sa dako ng mundo merong ganyan, may mga caregivers na katulad ko. Well, sabi nga, huwag ka lang maselan, huwag ka lang choosy sa trabaho, ay hindi ka magugutom sa abroad. Which is, totoo naman yan. Agree ako dyan. So, itong trabaho kong bilang isang caregiver, nakaka-proud dahil unang-una, sa mga taong nakakakita nga sa akin, muling ginagawa ko na parang kabayanihan sa kanila. At siyempre sa family nila, sa family ng pasyente ko, na talagang na-appreciate nila kung ano yung ginagawa ko. Well, hindi ba nagkaroon tayo ng pandemic 2 years ago, yung tinatawag na COVID-19. So isipin nyo guys bilang isang caregiver dito, paano sila hindi mabibilib, lalo na sa mga Pilipinong katulad ko. Kami, ang mga frontliner na tinatawag, mga unsung hero daw, yung bang pagdating sa risk, hassle or mga ganong napakadelikadong oras ng pandemic, kaming mga caregivers ang kagapay ng mga magulang nila, yung mga matatanda, mga pasyente namin. So marami talaga dito, sa totoo lang, ang nawalan ng buhay, hindi lamang mga caregivers, pati mga client namin, mga pasyente namin. Mga pumanaw sila dahil sa virus na yun, dahil sa COVID-19 na yun. Pero taas noo kami na nandito pa rin kami, nakatayo pa rin sa harap at likod ng isang pasyente. Kaya nakaka-proud, di ba? Lalo na sa mga Pilipinong katulad ko dito. Although mahirap ang dinanas namin, nakakatakot, nakaka-nervyos, nakakabahala. Pero hindi namin iniwan yung isang responsibilidad na inatang sa amin. Yung isang responsibilidad na kailangan namin gampanan anumang oras at sa oras ng ganitong kaganapan or
sa panahon ng ganong pandemya. At eto pa guys, yung mga pamilya ng mga pasyente namin, mataas yung pagkilala nila sa mga caregiver na katulad ko. Talagang tinitingnan nila yung aming naging performance, yung aming parte. Ibig sabihin, kung naging ano kami sa kanilang pamilya, sa mga magulang nila, yung ginagawa namin, super appreciated nila yan. Tinitingnan kami bilang isang isang hero. Believe sila sa amin. Kaya naman pag ganung pagkakataon, nabubuhayan kami ng loob. Yun ang nagpapalakas ng loob sa amin. Alam nyo guys, yung na-appreciate nila yung aming ginagawa para sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ganun pa man guys, sabi nga, walang mahirap na trabaho, di ba? Pero depende na lang kung paano mo i-handle yan eh. Kung paano mo i-simplify, kung paano mo gagawing madali yung mahirap na trabaho. Yung buhay caregiver dito sa United States guys, hindi ko rin masasabing basta-basta dahil sa pinaghihirap. Pag pinagdadaanan namin hirap, number 1, stress. Saan stress? Stress siyempre sa trabaho dahil yun nga, di ba? Kahit na simple yung caregiving job, nandun pa rin yung stress. Stress sa katrabaho. Stress sa mga employers o sa mga amo. Minsan nga nandiyan yung stress sa pamilya, di ba? Pag ganun. So, life must go on, sabi nga. Kahit ganyan, ang buhay ng isang caregiver, okay lang. Kakakibat din yan ng isang caregiver yung aksidente. Ma-aksidente ka, ma-aksidente yung pamilya mo, or yung client mo. It's your responsibility or liability. Ganun yan. So, dapat maging maingat. Yung presence of mind, yung isipin mo ng isang bagay bago gawin para sureball, para maiwasan ng mga aksidente o discomfort ng isang kliyente. Well, of course guys, sabi ng mga caregiver, dapat yung fit to work dahil sa araw-araw ng trabaho. So kailangan healthy ka. Yun, yung parang bawal lang magkasakit ba. Although nangyayari sa amin dito yan guys, yung may sipon ka, may ubo ka, may lagnat ka, o ibang sakit, trangkaso, may problema kang pinagdadaanan na mabigat sa pamilya, kahit ano pa yan, obligadong gawin mo yung trabaho mo dito. Yun ang isang mabigat dun. Kaya dapat namamanage mo yung ganun. At saka siyempre yung alam mo na, kasi siyempre pag may sakit ka, medyo less temper medyo yung pag-iisip mo hindi pa masyadong stable. So kailangan meron kang self-control. Yung kahit na ganun ang nangyayari, cool ka lang, parang chill ka lang. Lilipas at lilipas din ang panahon at malalampasan mo rin yun. In addition guys, dapat sa oras ng trabaho, laging presence of mind para maiwasan yung mga pagkakamali, lalo na sa pagbibigay ng gamot. Yan, importante yan. Yung kanilang mga medicines, lalo na kung higit sa isa yung pasyente. So dapat lang naalisto ka, yung alam mo yung ang ginagawa mo. So wag mo dapat isama yung problema sa oras na yung trabaho para hindi ka ma-distract. Napaka-importante yun guys.
Okay guys, karugtong pa nito, yung dapat maging responsible ka bilang isang caregiver. Sa lahat ng aspeto na yung ginagawa bilang isang caregiver, alam mo dapat ang tama at mali. At yung honest, yung pagiging honest mo sa kliyente mo at sa pamilya, yun ay napaka-importante. Dahil pag nangyari yun, ituturing ka nilang isang miyembro ng pamilya, o maaaring turing ka nilang isang anak or adopted child. Totoo yan guys, kasi naranasan ko dito yung pagbibigay ng na maganda serbisyo, yung tapat ka, responsable ka nga. Kasi pag sinabing responsable ka, nandun na talaga yung pagmamahal mo sa kanila. Pagmamahal mo sa kanya, ganun din ang pagmamahal nila sa iyo. Sigurado yun. Yun ang magiging sandata natin. So guys, thanks for watching. Salamat sa suporta. At mabuhay ang mga caregivers dito sa United States of America. This is Sunny Weather 21 Vlog, ang inyong caregiver. Bye-bye. Stay safe everyone.